At mga minamahal, sa oras mo ito, hinihiling ko po na tayo po ay panandali ang tumayo. Tayo po mga minamahal ay magbigay galang po sa salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved Brother Cherby Domingo, our preacher. Mga minamahal, magandang umaga sa inyo lahat. Say praise the Lord. Purihin naman ang Panginoon, mga minamahal. Pwede ba nating palakpakan ang ating dakilang Diyos sa buhay, mga kapatid? Hallelujah! Salamat po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. At tayo po ay handang makinig ng Word of God, mga minamahal, sa umagang ito. Bago pong lahat, inayos ko magpaabot muna ng pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At nagbibigay dobling paggalang, pukot pagpati sa propeta ng ating dakilang Diyos, sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, kanyang butihing mga anak, Almeda children, Almeda family, at patuloy po nating alaala sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. May mahal sa kanyang mga turot aral sa atin, at sa lahat ng mga kasama natin sa dakong ito, mga mahal, ang ating mga mangangaral, ang ating mga elders, ating mga core members, musician, technician, sa lahat po ng mga matatapat nating mga kapatiran, mga mahal, rain or shine, may lindol o wala, mga kapatid, kasama natin sa paglilingkod sa mga Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Praise God. At sa lahat ng ating mga baguhan ngayon, mga kapatid ko, welcome kayo sa ating banal na gawain. Maging dyan po sa ating mga webcast viewers, mga mahal, hidden abroad. Pagpalain tayo lahat ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Tas po natin ang ating mga kamay. Mga mahal, tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Sama-sama po tayo, mga kapatid, ng inihanda ng ating dakilang Diyos na ating pag-aaralan sa umagang ito. May mahal ay kanyang langisan at pagpalain. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon, dakilang Diyos. Tinutugon po ninyo ang aming mga panalangin. Salamat o Diyos sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon. Salamat o Diyos sa lahat ng mga pagpapala, mga biyaya. Mahal na Panginoon, higit sa lahat o Diyos, ang malaya naming pagtitipon, mahal na Panginoon, hanggang sa umagang ito. Dakilang Diyos na isa yung patnubay. Ang iyong mga anak na yung pinagpala, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah, Lord God. Muli, mahal na Panginoon, pagpalaim na nawa. Mga salita mo, Diyos, na aming pag-aaralan, o Diyos, sa ganang kahit wala akong magawa. Ikaw ang inaasahan, mahal na Panginoon, dakilang Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in Jesus' name. Unbelief and doubt in Jesus' name. Cast out right now. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, min mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. May mahal, buksan natin ang ating mga Bible dito po sa aklat po, mga kapatid ko, ng Hebreo, chapter 10, verse 38 and 39. May mahal. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Purihin ang dakilang Diyos. Sa Tagalog po, beloved Colonel. Ito po ang sinasabi. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal. Ating pong talakayin, mga kapatid ko, neglecting spiritually. Neglecting spiritually. Pagpapabayang spiritual, mga minamahal. Praise God. Mga kapatid, ako'y na-bless, mga minamahal. Lahat tayo na-bless doon sa ating mga kabataan na umawit kanina. Mga minamahal, na kapag nakikita po natin silang mga kapatid ay nag-flashback po sa atin nung panahon na tayo'y kabataan sa ating dakilang Diyos na buhay. Nung tayo po ay mga mahal, batang-bata pa sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Napakasarap, mga mahal, maglingkod. Hallelujah. At ang kainitan, mga kapatid ko, ay hindi mo mawari, hindi mo maipaliwanag. Yung pag-ibig ng dakilang Diyos, hindi mo maipaliwanag. Mga mahal.
mga kapatid ko, kahit walang makain, basta madama mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Ngayon mahal, napakasarap damahin ang presensya ng dakilang Diyos natin. At sinasabi ng Bible, ngayon mahal, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Kung anong tamis ng kanyang pag-ibig nung una natin siyang makilala, ganon din ngayon, ngayon mahal, matamis pa rin ang kanyang pag-ibig. Amen. Siyempre sa Lord, ngayon mahal. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, tayo po ay mga hindi doon sa mga nagbabalik, may mahal, sa kapahamakan. Kundi tayo po ay nagpapatuloy, mga minamahal, hanggang sa iligtas ng dakilang Diyos ang ating mga kaluluwa, mga kapatid ko. Hallelujah. Pagpapabayang espiritual, may mahal, ang dakilang Diyos po natin ay concerned sa ating lahat, mga minamahal, sa ating mga spiritual life, sa lahat po ng mga mananampalataya. Nag-aalala ang dakilang Diyos natin, mga minamahal ko, na baka bago babalik ang dakilang Diyos natin, sa kanyang pagbabalik, maratnan niyang ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, ay hindi po handa. Amen? Kaya mga minamahal, nag-aalala ang dakilang Diyos, baka masayang yung kahirapan niya sa krus ng Kalbaryo. Dahil, mga minamahal, ang dyablo, mga kapatid, sa huling panahon ay talagang double time. Kung siya po ay Manila, mga mahal, hanggat maaari, hihilahin kanya, mga kapatid ko, mula sa katotohanan, tatanggalin kanya rito at ikaw ay dadalhin, mga minamahal, dun sa kapahamakan para hindi tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa lahat po ng mga kapatid natin na kinukuha ng dakilang Diyos, mga minamahal, mapalad po sila sapagkat natapos po nila yung takbuhin, natapos nila mga minamahal yung kanilang ministeryo sa lupang ito. Samantalang tayong nabubuhay pa, mga kapatid ko, ay nag-strive pa tayo, nagpupumilit pa tayo, mga inmahal. Sabi ng Bible, baka mga kapatid ko, tayo po ay mawala pa sa mahal na Panginoon. Amen? Nakikinig po ba kayo, mga inmahal? Mga kapatid, minsan lang po ang rapture. Wala nang pangalawang rapture. Ang Kristiyano pong may iwan sa rapture, may mahal, dadaan po yan sa matitinding mga kahirapan, matitinding kagutuman, mga kapatid, sa buong daigdig. Magtataka ng 666, mga minamahal. 666, mark of the beast, mark of Satan, sa luot, sa kamay, mga kapatid ko. Katulad ng sinabi ng Matthew chapter 24, verse 21 hanggang 22, sabi ng Bible, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At ni hindi mangyayari kailanman. 22, at malibang paikliin ang mga araw na iyon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon, mga minamahal. Kasabay po ng persecution, mga minamahal ko, gutom sa buong daigdig, magkakaroon po ng pugutan ng ulo, mga minamahal, sa lahat ng maiiwan sa rapture. At pag naiwan tayo sa rapture, mga minamahal ko, papugot na lang po ng ulo ang pag-asa para makapasok po sa langit. Napakahirap, mga minamahal, at ang maiiwan po sa rapture, yung mga palamig-lamig ang paglilingkod. Hallelujah. Yung mga nagpapabaya sa kanilang mga espiritual. Hallelujah. Kaya tingnan natin, basahin natin ang Hebreo chapter 2, verse 1 hanggang 4. May mahal sa Tagalog po tayo. Dito po sa mga Hebreo, Kabanata 2, ang mga talata po ay 1 hanggang 4. Kaya't nararapat natin pakatantuin ang mga bagay na rinig, baka sakaling tayo makahagpus. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalansang at pagsuway ay tumatanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Paano magtatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig? Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan
at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Lahat po magsabing, praise the Lord, mga inmahal. Hebreo chapter 2, verse 4. Paano natin matatakasan ang impyerno, mga inmahal? Sabi ng Bible, kung nasaksihan natin yung sinasabi ng verse 4, mga kapatid. Anong sabi ron? Signs, wonders, miracles. Mga minamahal, pinakita ng dakilang Diyos yan. The gift of the Holy Spirit according to His own will, mga kapatid. Ang sabi ron, mga minamahal, paano natin matatakasan ang impyerno kung ating pabayaan ang dakilang kaligtasan na sinamahan ng mga signs, wonders, and miracles. Kaya tayo na-save, mga minamahal, na ligtas sa gawaing ito. Jesus Miracle Crusade, headed by our beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa kanyang pangangaral, mga minamahal sa atin, nakita natin na kumbinsi tayo nung ang mga kitongin nagsilinis dito. Nung ang mga psoriasis, mga mahal, nagsilinis dito, nagsigaling, mga kapatid ko. Maraming mga karamdaman, mga mahal, ang pinagaling ng ating dakilang Diyos dito. Lalo tayo nakumbinsi, mga mahal, na ang Diyos ay buhay sa gawaing ito. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kasi sinasabi ng Bible, mga kapatid ko, nagbigay siya ng signs, wonders, miracles, mga mahal, unusual miracles, gift of the Holy Ghost. Kaya kung tayo po'y magpapabaya pa sa ating mga spiritual, mga minamahal, naku po, nakakatakot, mga kapatid ko. Ang warning ng dakilang Diyos, mga minamahal, binibigay niya yan para maiwasan natin ang mawala o mahulog sa kamay ng Diyos. Yung book of Hebreo, mga minamahal, ang tawag po dyan, the book of warnings. Sunod-sunod na chapter sa book of Hebreo, mga minamahal, puro danger. Hebreo chapter 2, nabasa natin, the danger of drifting spiritually. Chapter 3 and chapter 4, yan naman ay the danger of hardening the heart. Tumitigas ang puso ng mga tao, mga mahal. Hebreo chapter 5 and chapter 6, the danger of not maturing. Mga minamahal, hindi po nagmamature ang mga Kristiyano sa chapter 5 and chapter 6. Mga kapatid, mapapatunayan natin yung maturity sa isang Kristiyano kapag nakakasunod tayo, mga minamahal, sa verse na ito. Galatians chapter 5, verse 16. Ang sabi ng Bible, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ang Kristiyanong, mga minamahal, matured, ay yung lumalakad na siya sa Espiritu. Lumalakad na siya sa kalooban ng mga Panginoon. Alam niya, nadidiscern niya, mga minamahal, yung carnality or spiritual. Yan ang matured. At umiiwas na siya, mga minamahal, sa carnality. Amen po. Tingnan natin ang Tagalog. Galatians chapter 5, verse 16. Ito sa mga taga-Galatian, ang kabanata ay 5, talata ay 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. Magsilakad kayo sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, mga minamahal. Ano ang pita ng laman, mga kapatid ko? Lahat gawa ng dyablo. Kapag pita ng laman, mga minamahal, lahat yan gawa ng dyablo. Kawalan ng pagkakaisa, mga minamahal, siraan, mga kapatid, laman yan. Pag Espiritu, mga minamahal, lumalakad ka sa Espiritu ng ating dakilang Diyos, may kasamang joy, unspeakable, mga minamahal, full of glory. Damang-dama mo ang presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen po, mga kapatid ko. Sa Hebrew chapter 10, mga minamahal, the danger of willful sin. Ganyan po yung mga Kristiyano sa Hebreo. Mga minamahal, book of Hebreo. Gusto nila laging magkasala, mga minamahal. At sa chapter 12, mga kapatid ko, the danger of refusing God. Tinatanggihan nila ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya sinabing yung the book of Hebreo ay book of warning po ng dakilang Diyos yan. Kaya ang tao ngayon, mga minamahal, hindi po takot mag-commit ng kasalanan sa harap ng dakilang Diyos natin. Napakadali pong suwayin, mga minamahal, ng tao ang dakilang Diyos natin. Mula pa sa simula,
Unang warning ng dakilang Diyos, mga minamahal, nandun agad yung pagsuway ng tao. Saan yon? Kay Eva at kay Adan. Nakikinig po ba kayo? Chapter 2, verse 17 ng Genesis, mga minamahal, sabi ng Bible, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Huwag kayong kakain nung pinagmumula ng mabuti at masama. Kapag kumain kayo nun, mamamatay kayo. Kahit alam nila, kahit narinig nila, mga minamahal, mapapahamak sila kapag ginawa nila. Ginawa pa rin. Kaya unang-unang tao sa mundo, mga minamahal ko, naroon na po yung willingness nila sa pagsuway. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. So mga kapatid, winawarningan tayo ng dakilang Diyos sa huling panahon. Ano po ang resulta kung lalayo tayo sa kabutihan ng ating dakilang Diyos ngayon? Kasi ang pagsuway, mga minamahal, paglayo sa dakilang Diyos natin. Amen. Ano po ang result, mga minamahal, kung lalayo tayo sa kabutihan ng mahal na Panginoon Diyos? Ano po yung result kung tatalikuran natin ang kabutihan ng dakilang Diyos? Sabi ng Bible, ipinapakong muli natin ang mahal na Panginoon at siya po'y nilalagay natin sa hayag na kahihiyan. Basahin po natin, mga mahal sa Tagalog. Hebreo, chapter 6, verse 4 hanggang 8. Dito po sa mga Hebreo, Kabanata 6, ang mga talata po'y 4 hanggang 8. Sapagkat tungkol sa mga minsan, naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at ng mga kapanyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yaman kanila nga ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Sapagkat ang lupang humitit ng ulan madalas na lumalakpak sa kanya, at tinutubuan ng mga damong pagkikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Right. Datapwat, kung namumunga ng mga tinik at dawag at itinatakwil at malapit sa sumpa, Right. at ang kanyang kahinatnan ay ang sunugin. Amen. Hallelujah. Say, praise the Lord. Tungkol sa minsan naliwanagan, sabi rito, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihang darating. Ibig sabihin, mga Kristiyano ito, mga minamahal, na busog sa mga patutuo. Busog na busog, mga minamahal, sa mga miracles ng mahal na Panginoon. Nakasaksi. Mga minamahal, dalawang mata nila nakita. Hindi lang mata, mga minamahal, kundi nadama nila yung kaloob ng Espiritu Santo. Napuspos sila ng Holy Spirit, mga minamahal. Nagsalita sila ng iba't ibang wika, mga kapatid ko. Nagpatong sila ng kamay sa mga may sakit, nagsigaling ang mga may sakit. Mga minamahal, ito yung mga Kristiyano, mga kapatid, sabi sa 6, at saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring baguhin, mga minamahal, silang muli ng pagsisisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili, ang anak ng Diyos. Inilalagay daw sa hayag na kahihiyan, mga minamahal ko. Hinahamak ng mga tao ang dakilang Diyos natin dahil sa pagtalikod mo sa mahal na Panginoon. Amen. Say, praise the Lord. Kaya sabi ng ating beloved Honorable Pastor, mga mahal, sa kanyang panalangin, mahal na Panginoon, kung ako'y babalik sa aking pagiging babaero, babalik ako sa aking pagiging masamang tao, isipin ko pa lang, patayin mo na ako. Ayoko nang magkasalang muli. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal, grabing panalangin. Kaya naman nalugod ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tuloy natin ang basang, mga kapatid, 7. Sapagat ang lupang humihitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya. At tinubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaonan dahil sa kanila'y binukid at tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Mga minamahal. Sabi ng 8, datapwat, kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa. Mga minamahal. Kung ang bunga raw, mga minamahal ko, ay, ang sabi rito ay
namumunga ng mga tinik at dawag, ay itinatakwil siya, mga kapatid ko. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, puputulin tayo ng dakilang Diyos natin kapag walang bunga, mga minamahal, ang ating paglilingkod. Kapag ang ating bunga, mga minamahal ko, ay hindi pakikinabangan, mga kapatid, puputulin daw tayo ng ating dakilang Diyos. Yung wala man lang tayong nagawa sa loob ng church, mga minamahal, sa mahabang taon ng ating paglilingkod, yung hindi man lang tayo nakatulong, mga minamahal, sa gawain ng church, naku, nakakalungkot po yun, mga kapatid. Sapagkat ibig sabihin nun, mga minamahal, kahit na punong-puno ka na ng pagpapala, mga kapatid ko, sa paglilingkod sa dakilang Diyos, pero wala po tayong contribution, mga minamahal, bilang kabahagi sa katawan ng dakilang Diyos, mga kapatid. Malapit daw pong isumpa, sabi ng Bible. Nabasa po natin. Say praise the Lord, mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ano pa po, mga minamahal ko, ang resulta, mga kapatid, kung tayo po'y lalayo sa dakilang Diyos natin? Pakinggan niyo po ito, mga minamahal. Yung ating buhay dati na makasalanan, babalik, magiging 7 times. Mga kapatid ko, mas worse pa ang magiging kalagayan natin kapag tayo po'y nanlamig at tayo po'y tumalikod sa mahal na Panginoon. Mateo Kapitulo 12, talatang 43 hanggang 45. May mahal, basahin po natin. Ito po ang sinasabi. Datapwat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy yumaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Right. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Pag tinanggap natin ang dakilang Diyos natin, yung espiritong nagbibigay kasalanan sa atin, aalis yan. Palalayain tayo. Papasok ang Holy Spirit. Kapag nanlalamig tayo, mga mahal, nagpabaya tayo sa spiritual, mga mahal, yung Holy Spirit aalis yan. I-check ngayon, mga mahal, ng masamang espiritu na galing sa iyo dati, kumusta na, mga mahal, yung puso natin. Pag nakita niya, mga kapatid, walis na, nagagayakan, inayos, nilinis ng Holy Spirit. Pero walang Holy Spirit, mga mahal. Sabi ng Bible, mga kapatid, aalis yan. Magsasama ng 7 pa. 8 na sila, plus yung mga kampon pa nila. Papasok ulit yan, mga mahal, sa isang taong nagpabaya sa kaligtasan. Sabi ng Bible, mga mahal, magiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito, mga minamahal. Yun po ang magiging resulta, mga kapatid, kapag tayo po ay manlalamig sa mahal na Panginoon, tatalikod sa dakilang Diyos, mga minamahal. Gising pa po ba kayo? Purihin ang dakilang Diyos. May mahal yung mga Hebreo brethren, mga kapatid ko, sila po'y dating mga Hudyo na na-convert, mga minamahal, sa Christianity. Yung Book of Hebrew, mga minamahal, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo. Ang pinaka-problema po nila, mga kapatid ko, yung mga Hebrew people, sa Book of Hebrew, mga kapatid ko, hindi po persecution. Hindi po persecution dahil sanay na sila sa persecution, mga minamahal. Dumaan sila sa iba't ibang pag-uusig, mga kapatid ko. Ang nakita po ni St. Paul, dito po sa the Book of Hebrew, mga minamahal, sa mga Kristiyano ron, yung pinaka-danger, hindi po pag-uusig, kundi dripping away. Kaya kung nabasa po natin kanina, mga minamahal, sa Hebrew chapter 2, mga kapatid ko, ay yung pong dripping away, mga minamahal, napapalayo sila sa dakilang Diyos, hindi nila namamalayan. Yung nakalimutan nila, mga minamahal, yung mga signs, wonders, miracles, na kanilang nasaksihan, mga kapatid ko, sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nakalimutan nila yon. Doon sila napalayo sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya tingnan po ninyo, mga minamahal, kapag hindi tayo nakakadalo,
Hindi tayo nakakarinig mo mahal ng mga miracles, mga patotoo. Ano nangyari? Di ba nalalamig tayo? Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Kaya sinasabi lagi ng ating beloved, honorable pastor, huwag kayong mag-absent. May mahal. Lagi kayong dumalo. Para nang sa ganun, mga kapatid, mag-grow lalo ang iyong pananampalataya. Kaya mga mahal, yung mga hindi dumadalo mga mahal sa gawain, palamig ng palamig mga mahal hanggang sa mawala sa ating dakilang Diyos. Bakit? Kasi po ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po? Siyempre, sa Lord, mga mahal. Kaya bawat sa atin, mga kapatid, nanganganib na tumalikod sa ating dakilang Diyos, mga mahal. Simple lang. Paano? Huwag ka lang dadalo. Huwag ka lang manalangin, mga mahal. Lumalayo ka na sa Diyos. Huwag mo lang gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, mga mahal. Lumalayo ka na sa mahal na Panginoon. So, ang common causes po ng pagpapabayang spiritual, mga kapatid ko, nagsisimula po yung paglayo sa dakilang Diyos, mga mahal, itong mga sumusunod na ito. Una, mga kapatid, by not taking God's word seriously. Mga minamahal. Ito po yung tandaan natin. Isulat po natin, mga kapatid ko. Yung dahilan po, mga kapatid ko, na nagsisimulang lumayo ang puso natin sa mahal na Panginoon. Una, mga minamahal ko, ito. Hindi tayo seryoso sa Word of God. By not taking God's Word seriously. Ang pagsuway sa dakilang Diyos, mga minamahal, ay yung pag-neglect po sa Word of God. Nakikinig po kayo? Pag-neglect sa Word of God, then titigas po ang puso natin, mga minamahal. Pagkatapos po nun, ano mga kapatid ko? Ang Kristiyano po, magbibingi-bingihan na siya sa Word of God. Then, you disobey God. Mga mahal. Pag nag-disobey tayo sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, wala na tayong proteksyon. Mga minamahal. COVID virus, tatablan ka na niyan. Kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon natin. Huwag nating sabihin, mga mahal, mainit tayo sa mahal na Panginoon, mga kapatid, kapag tayo po'y nagdi-disobey sa kanyang mga kalooban. Amen po. Pangalawa, mga minamahal, we stop praying. Tinitigil mo na yung pananalangin. 3, we lose our heart for worship. Mga minamahal ko. Hindi na tayo passionate mag-worship. Mga minamahal, kapag dating po ng worship, mga kapatid ko, hindi na po mainit katulad ng dati. Hindi na po maalab katulad ng dati. Pang-apat, we stop giving. Mga minamahal, we stop giving. Hininto natin ang pagbibigay sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Ano sabi ng Bible, mga mahal? Magbigay kayo, sasawayin ko ang mananakmal dahil sa inyo. Gising pa po ba kayo? Sasawayin ko ang mananakmal dahil sa inyo, hindi niya sisirain ang bunga ng inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngayon, kung hindi tayo magbibigay, mga mahal, hindi masasawayan, mga kapatid ko. Oh? Panglima, we stop coming to the church. Mga mahal. Wala ka ng ganang dumalo sa church, mga kapatid. Oh? 6, we stop, mga mahal, kasi nasaktan tayo. Ayoko nang dumalo kasi nasaktan ako. Nasaktan tayo sa loob ng church, nasaktan tayo sa loob ng bahay natin, nakagawa tayo ng hindi maganda sa trabaho natin, mga minamahal, at yun po yung pumipigil sa atin para hindi na tayo magpakainit sa dakilang Diyos natin. Marami pong bagay, mga kapatid ko. Sometimes, because of good things, mga mahal, napapalayo tayo sa ating dakilang Diyos. Sa sobrang pagpapala, napapalayo tayo sa mahal na Panginoon. Sometimes, na-overwhelm mga minamahal tayo sa ating mga schedules, mga kapatid ko. Totoo yan. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Pagkatapos makikita mo yung sarili mo, hindi ka na concerned, mga minamahal, sa mga spiritual na bagay. And we find ourselves, mga minamahal, twisting the truth. Tinutwist na natin yung teaching sa pulpit, mga minamahal. Anong dahilan doon, mga kapatid ko? Dahil sa pagpapabayang espiritual. Gising pa ba kayo? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Pang-pito po ay compromise. Mga mahal, nakikipag-kompromiso na tayo. Ibig sabihin ng kompromiso, mga mahal, pinapayagan mo yung dalawang bagay. Yung sa Diyos at yung sa diablo, mga mahal. Pinapayagan natin sa katawan natin, sa buhay natin, yung dalawang magkalaban, mga mahal. Pinapayagan natin ang mahal na Panginoon at the same time, pinapayagan natin ang diablo, mga kapatid. Yung makiisa ka lang, makiuso ka lang, mga kapatid ko.
sa mga sanlibutan ngayon, mga uso ng sanlibutan, mga kapatid, nakikipag-compromise na tayo. Amen? Praise the Lord. Ano ba yung mga uso ngayon, may mga sa sanlibutan? Yung mga TikTok. Ano ba yung TikTok? May mahal. Yung mga kumikendeng-kendeng. Di ba? Oh. Kung ano mangin mahal yung kinagigiliwan ng sanlibutan, yun ang kinagigiliwan natin, mga kapatid. Kaya minsan, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, mas higit pang alam yung mga pangalan ng mga artista kaysa dun sa John 3:16 kung anong nilalaman nun. Amen ba? Minsan ganun, mga minamahal. Huwag po tayong masasaktan, mga kapatid. Dahil yan po ay dapat nating malaman para nang sa ganun, mga minamahal, maging spiritual tayo at hindi tayo maging karnal, mga kapatid ko. Praise God. Kapag tayo po'y nananatili kasing karnal, mga minamahal, kahit gaano ka nakatagal sa iglesia, nananatili ka pa rin baby in Christ. Wala pa yung maturity ron, mga kapatid. Hindi tayo maperfecto nun. Praise God. Kaya mga minamahal, asahan po natin, maraming lilinisin na dakilang Diyos sa atin bago tayo papasok sa langit. Mula sa inyong abang lingkod, mga mahal, hanggang sa ating lahat, mga kapatid ko, lahat tayo tinuturuan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin yung nakagigising na palakpak, mga mahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Pangwalo, mga mahal, yung pong wrong priority. Dahil dyan, mga minamahal, napapabayaan natin yung mga spiritual natin. Nagpapabaya tayo sa ating spiritual, mga mahal, kapag iba ang focus mo. Mga kapatid ko. Wrong priority. Number 9, the things of the world. Yung mga bagay sa sanlibutan, mga kapatid, kapag tayo po ay nasisilaw diyan. Mark chapter 4, mga mahal, tingnan natin ito pong tinukso ang ating dakilang Diyos sa wilderness. Nung siya po ay nag-fasting ng 40 days, mga mahal, mismong si Satan ang nagtukso. Chapter 4, verse 8 and 9, mga mahal, basahin natin. Dito po sa Mateo, Kabanata 4, ang talata po ay 8 at 9. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalulatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sambahin mo ako. Amen. Jeez. Dito po sa Jis. Nang magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Dinala siya ni Satan, mga kapatid, sa mataas na lugar, sa bundok. Sabi rito, pinamala sa kanya lahat ng kaharian sa lupa. Pinamala sa ating dakilang Diyos lahat, mga mahal, ng ari-arian sa lupa. Makinang, mga kapatid, ng mga kayamanan ng lupa. Sanlibutan. At sabi rito, maging ang kaluwalhatian nila. Sabi ng dyablo, mga minamahal, lahat ng bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo sapagkat naibigay na sa akin. Sabi ni Satan yun eh. Sambahin mo lang ako, ibibigay kong lahat ito sa iyo. Sabi ng dakilang Diyos, humayo ka, Satanas, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, siya lang ang iyong paglilingkuran. Pansinin po natin dito, inoffer ni Satan ang sanlibutan sa ating dakilang Diyos, sanlibutan. Pero ang sagot ng dakilang Diyos natin, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, siya lang ang iyong paglilingkuran. So mga kapatid, ang offer ni Satan, may mahal, yung worldly thing. Pero ang sagot ng dakilang Diyos, sambahin mo ang Panginoon, wala nang iba. Amen. Ibig sabihin, very jealous ang mahal na Panginoon Diyos. Siya po'y siloso, number 1, may mahal. Nagseselos po ang dakilang Diyos kapag nakita niyang may mas higit kang minamahal kaysa Kanya. Si praise the Lord. Kahit pala mga layaw ng mundo, kahit pala may mahal yung mga things ng mundo, mga kapatid ko, kapag inuna mo yan, nagseselos ang dakilang Diyos dyan, mga minamahal. Oh. Pagsamba pala yan, mga kapatid, sa kaaway.
Bakit? Ulitin ko, mga mahal. Sabi po ni Satan, bigay ko lahat sa iyo to. Sabi niya, mga minamahal, sambahin mo lang ako. Amen. Yung pag-ibig sa sanlibutan, mga minamahal, napakadelikado pala, mga kapatid. Hindi mo na pala sinasamba ang Diyos nyon kapag iniibig natin ang sanlibutan. Naalala niyo ba si Demas? Si Demas, mga minamahal ko, sa 2 Timothy chapter 4, verse 10, ihanda natin. Si Demas, mga minamahal ko, siya po ay kasamahan ni Paul. Worker po siya. Paul's companion and co-worker who later abandoned him, having loved this present world, mga minamahal. Tingnan niyo, mga kapatid ko. Si Demas, mas inibig niya ang sanlibutan, mga minamahal, kaysa Diyos. Tingnan niyo. 2 Timothy chapter 4, verse 10. Basahin natin. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa'y iniibig niya ang sanlibutang ito, at napasa Tesalonica. Si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Ako'y pinabayaan ni Demas, sabi ni Paul. Palibhasa'y inibig niya ang sanlibutang ito. Isa si Demas, mga minamahal, sa tumanggap ng pagpapala sa ating dakilang Diyos. Nakita ni Demas, mga minamahal, yung mga signs, wonders, miracles sa kamay po ni Saint Paul, mga kapatid ko. Kumbinsido po si Demas, mga minamahal, na totoong buhay ang Diyos, mga kapatid. Kumbinsido siya, buhay ang Diyos. Pero eventually, mga minamahal, mas inibig po ni Demas, mga kapatid, ang mundo. Tinalikuran niya yung kanyang tungkulin sa dakilang Diyos. Tinalikuran niya, mga minamahal, ang dakilang Diyos. Bakit po, mga kapatid ko? Sapagkat naging unaware po siya, mga minamahal, sa danger because of numb. Ano yun? Naging manhid po yung puso ni Demas, mga minamahal. Tingnan nyo, kapag binabad mo po ang puso mo sa sanlibutan, may gana ka pa ba sa spiritual? Wala na. Manhid na, mga minamahal eh. Ni hindi ka na nga takot, mga kapatid, kahit na open ang impyerno eh. Wala nang gana sa iyo, minamahal ang langit. Baliwala na sa iyo ang langit. Mga promises ng malapan, baliwala na sa iyo, minamahal. Kapag binabad mo yung puso mo sa sanlibutan. Nakikinig po ba kayo? Kaya kahit sabihin mo, mahal, may impyerno ka, Brad. Di bali na, marami naman kami sa impyerno eh. Hindi lang ako mag-isa. Nangyayari yun, mga kapatid, kapag lubusan nating pinabayaan yung ating mga spiritual. Kaya may mga warning ang dakilang Diyos natin eh. Kaya pag narinig nyo, mahal, sa mga mangangaral, mga kapatid ko, minsan paalalahanan po kayo, magpasalamat po tayo. Kasi po, mga minamahal, ayaw kang mapahamak ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal ko. Hallelujah. Naging manhid ang puso ni Demas, numb to the danger surrounding him. Nalibang siya sa bagay ng mundo, mga minamahal. Ganon din po sa bawat sa atin, mga kapatid ko. Hindi mo alam kung alin po yung maglalayo sa iyo at maglalapit sa iyo sa dakilang Diyos. Wala pong Kristiyanong nagpaplanong lumayo sa dakilang Diyos. Wala po sa atin yun. Ayaw nating lahat yun. Ayaw natin, mga mahal, na tayo po yung mawala sa ating dakilang Diyos. Ayaw natin yun. Ayaw nating magpabaya sa spiritual. Ayaw nating manlamig. Ayaw nating mag-backslide, mga mahal. Ayaw nating mawala sa malapan. Sapagat dito natin nasaksihan, mga mahal, gaano katotoong Diyos natin. Pinagpala tayo, mga mahal, sa lahat ng pinagpala. Ang buhay natin. Pero alam niyo ba, mga minamahal, nagsisimula lang po, mga kapatid ko, sa maliit yung mali. Nagsisimula po sa maliit yung mali. Hindi natin alam habang ginagawa nila yun. Habang ginagawa natin yung maliliit na yun, mga minamahal. Palayo tayo ng palayo sa dakilang Diyos natin. Hindi niyo napapansin yun. Kaya mga minamahal, kung nasusubaybayan niyo po, mga kapatid ko, yung mga pangaral ng ating beloved honorable pastor, mga kapatid, sabi niya, minamahal, kung kayo nasa bahay, kung maaari makapag-hallelujah, praise the Lord kayo kahit 1,000 times a day, minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, minamahal, para makapagbantay. Para hindi tayo, mga minamahal, maisahan ng kaaway. Kasi po, mga kapatid ko, maliit na bagay, pagkukulang, minamahal, pag lumaki yan, mga kapatid ko, talagang nagnanam po yung ating mga puso, minamahal.
Kasi sa puso po nang gagaling yung paglayo sa Diyos natin. Sige, tingnan niyo mga mahal. 1 King chapter 11, verse 9. Si Solomon po ito, mga kapatid. Unang hari, beloved, chapter 11, verse 9. Dito po sa unang mga hari, Kabanata 11, ang talata po ay 9. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. Amen. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon. Anong dahilan, mga minamahal? Sapagkat ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon. Tingnan nyo. Kahit pala mga minamahal, nandito tayo sa loob ng church, kung ang puso natin, mga kapatid ko, wala na dito. Mga minamahal, namamasyal. Kahit nandito tayo, mga minamahal, pero ang puso natin, isip natin, mga kapatid, nasa labas ng sambahan. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, si King Solomon po ay pinagalitan ng dakilang Diyos, nagalit ang mahal na Panginoon sa kanya, dahil ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon. Sabi rito, mga minamahal. Kaya mga kapatid, kapag naiinip ka sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, at mas excited ka sa gawain ng mundo, mga kapatid ko, naakit tayo ng mundo, nasa danger na po tayo nun. Yun ang i-discern natin, mga minamahal, yung puso natin, mga kapatid. Kung naiinip ka ngayon, mga minamahal, dahil mahaba yung ating service, mga kapatid, at mga kapatid, binubulay-bulay na natin yung mundo, mga minamahal, habang nandito tayo sa pakikinig ng Word of God, mga kapatid ko. So, naaakit tayo ng mundo. Higit sa spiritual natin. Yan po ang tanda, mga minamahal. Napapabayaan mo na yung spiritual. Amen. Kaya dapat po, full, mga minamahal, yung puso natin nandito. Nakapokus dito. Amen po. Hindi pa tayo pwedeng umuwi, mga minamahal. Curfew pa. Amen. Alas 5 pa, mga minamahal, ang curfew. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah. Silipin muna natin ang mga talata, mga minamahal, kay Solomon pa rin po ito, mga kapatid. Makakakuha tayo rito ng aral. Ecclesiastes chapter 2, verse 10 and 11. Ay mahal, beloved Colonel. Tingnan natin. Ito po ang sinasabi. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Amen. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan. Sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. 11. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain ng aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan Right. at nauwi sa wala. At walang pakinabang sa ilalim ng araw. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Nakita ni Solomon, mga kapatid, nakamtan mo man ang lahat. Makamtan mo man ang lahat, nakamtan mo man ang lahat. Pero malalayo ka naman sa ating dakilang Diyos. All is meaningless, sabi ng Bible. Ganun ang sinabi ni Solomon, mga minamahal. Anong sabi ni Solomon, mga kapatid ko? Ano man ang naisin ng mata ko, nakakamtan ko. Ano man ang aking, ang gusto ng puso ko, nakakamtan ko. Sabi niya, nagagalak ang puso ko sa lahat ng bunga ng aking pagpapagal, sabi ni Solomon, mga kapatid ko. At ito ang reward sa akin, dahil sa aking kasipagan. Ngunit minasdan ko ang lahat ng ito. Minasdan ko ang lahat ng mga bagay na ito na nasa akin. All is vanity. Sabi ni Solomon. At walang kwenta, walang profit. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Alam niyo, ang pinakamalungkot na tao sa mundo, mga minamahal ko, people who run away from their calling. Yun ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Yung tao, yung Kristiyano, mga minamahal, na umiiwas siya sa tawag ng Diyos sa kanya. Yung taong umiiwas siya sa pagtawag ng Diyos sa kanya. Yun ang taong pinakamalungkot na nabuhay sa ibabaw ng mundo. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Kapag naman, mga kapatid ko, binigay natin ang buhay natin sa dakilang Diyos natin. Naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Nakita mo na yung totoong buhay. Mga minamahal.
Kasi po ang totoong buhay, mga kapatid, kahit ano man ang gawin natin sa mundo, kahit mag-aral tayo ng mag-aral, magpakatalino ka sa mundo, mga minamahal, magpakayaman ka sa mundo, mga kapatid, isa lang ang pinaka-importante, mga minamahal, na pwedeng gawin ng tao sa mundo, yung maglingkod sa Diyos. Amen? Kasi kahit anong mga minamahal, makamtan mo sa mundo. Kahit anong tagumpay, mga minamahal, kahit anong achievement, mga kapatid, sa mundo, kung hindi mo binibigay ang buhay mo sa mahal na Panginoon para maglingkod sa Kanya, failure pa rin tayo. Amen? Wala pa rin kwenta, mga mahal. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid ko, naalala ko tuloy yung sinabi ng Bible sa Corinthians chapter 1, verse 26, yung masdan nyo ang pagkatawag ng mahal na Panginoon sa inyo. Hindi mayayaman, kundi mahirap ang mga tinawag ng mahal na Panginoon. Para ano? Para hiyain niya yung mayayaman ng mundo. Mga minamahal, tinawag ng mahal na Panginoon yung mga dukha para yumaman sa pananampalataya. Kaya nga ang dakilang Diyos nagkatawang tao Nagmistulang servant, mga mahal. Praise the Lord. Nagmistulang servant, mga kapatid, siya ang hari ng mga hari, siya ang creator ng lahat, mga mahal. Nagkatawang tao, mga kapatid ko. Nagmistulang alipin, hinampas, mga mahal. Pinalo, dinuraan, sinuntok, mga kapatid ko. Pinasan ng mabigat na krus. Sinaksak po yung tinik, mga minamahal, sa kanyang ulo. Tinorture po yung katawan niya, mga minamahal. Siya po ang creator. Bakit niya ginawa yun, mga kapatid? Mga minamahal, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Para abutin niya, mga minamahal, yung mga dukhang katulad natin, dukha sa pananampalataya. Amen po. Praise the Lord, mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, sama-sama tayo dito. May mga scholar po dito, mga minamahal. May mga hindi kaanong nakapag-aral, mga kapatid ko. Meron pa nga grade 4 lang, mga kapatid, pero ang yaman-yaman, pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat naniniwala po tayo, mga minamahal, hindi diploma ang sagot, mga kapatid ko, sa kaginhawaan ng buhay. Ang sagot sa kaginhawaan sa buhay, yung paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal. Amen? Say praise the Lord, mga minamahal. Mga kapatid, ito pa po, mga minamahal ko, ang nagiging dahilan kung bakit tayo po'y nagpapabaya sa ating po mga spiritual. Hidden sin. Tinatagong kasalanan, o mahal. Pag guilty ka, mga kapatid, sa kasalanan, mahal, search natin ang puso natin, mga kapatid ko. Meron tayong nagawa, mahal, na kasalanan, search, mga minamahal. Lalo na sa araw ng bukas, Holy Supper po natin, mga kapatid ko. Ito po yung panglabing isa. Our enemy, the devil. Mahal, yan ang dahilan kung bakit nagpapabaya tayo sa ating mga spiritual. Siya po ang dahilan, mahal, ng maraming pagtalikod ng mga Kristiyano sa dakilang Diyos natin. Anumang temptation, anumang tukso, mga minamahal, isa lang po ang disenyo ng dyablo. Ang ikaw po ay ilayo sa dakilang Diyos. Alisin kanya, mga minamahal, sa malaparaisong buhay, mga kapatid, sa mahal na Panginoon. Ang plano ng dyablo, alisin ka rito, mga minamahal, hatakin ka rito, dalin ka sa kadiliman, dalin ka, mga minamahal, sa kasalanan muli. Ibalik ka sa kasalanan. Sapagkat alam po ng dyablo, mga minamahal, malapit nang magbabalik ang dakilang Diyos natin, mga kapatid, kaya double time po siya kumanukso. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. So ano man pong distraction ang ino-offer ng dyablo para hindi natin matapos ang takbuhin natin, paglilingkod natin. Huwag po tayong magpapatukso sa offer ng dyablo. Mga minamahal, maging wise po tayo. Sabi ng Hebrew chapter 10 verse 38, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Kung sino man, sabi ron, natatalikod sa kanyang pananampalataya, hindi malulugod ang aking kaluluwa, sabi ng dakilang Diyos. So, ini-encourage tayo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, na huwag tayong uurong, huwag tayong aatras, mga minamahal, sa ating pananampalataya. Kahit i-offer po sa atin ng dyablo yung tukso ng sanlibutan, mga minamahal, huwag kang masilaw dyan, mga kapatid. May naghihintay sa iyong langit at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Kaya mga kapatid, gusto ko nga, mga minamahal, mag-rapture na Kasi baka ito na po ang simula, mga minamahal. Inumpisahan lang sa COVID Inumpisahan lang, mga kapatid ko, sa mga quarantine. Inumpisahan, mga minamahal, sa mga checkpoint. Minsan hindi ka na makapunta sa ibang lugar. Parang tataka na ng 666
Kasi mga minamahal, yung tataka ng 666, ganon. Nasa Pampanga ka, hindi ka pwedeng pumunta sa Manila kung wala kang tatak na 666. Mga minamahal. Nandito ka mga kapatid, hindi ka pwedeng pumunta ng Tarlac kung wala kang tatak na 666. Mga minamahal ko. Lahat, mga minamahal. Bibili ka sa grocery, mga kapatid, kailangan may tatak ka para makakain ka. Paano mga minamahal? Kristiyano tayong naiwan sa rapture, mga kapatid. Magpapatatak ka ba? Mga minamahal, hindi po. Huwag kang magpatatak kasi, mga minamahal, kahit na 20 years kang naglingkod sa mga Panginoon, sa dulo, mga minamahal, nagpabaya ka. Nagpalamig-lamig, mga kapatid. Yun ang dahilan na iwan ka sa rapture, mga minamahal. So alam natin ang Word of God. Nakita mo yung mga signs, wonders, miracles ng mahal ng Panginoon. Totoo siya sa Jesus Miracle Crusade. Pero naiwan ka sa rapture, mga minamahal. Anong gagawin natin? Alam mo yung 666 number of Satan, mga minamahal. Magpatatak ka ba? Mga minamahal, hindi po. Kahit mamatay na tayo sa gutom, may mahal, huwag kang magpatatak. Kasi once na matatakan ka, may mahal, yung 20 years na paglilingkod natin sa mahal ng Panginoon, useless po yun. May mahal, magiging pag-aari ka ni Satan. Kapag ka sa dulo po, may mahal, hindi mo na alala, hindi mo na naisip, may mahal, na nagsakripisyo ka sa paglilingkod. Mga kapatid, galing ka sa kahirapan, mga mahal, pinagpala ka ng mahal ng Panginoon. Dati-rati, wala kang pamasahe, mga mahal. Nakikisakay ka sa mga sasakyan para lang makasamba sapagkat iniibig mo ang dakilong Diyos natin. Mga mahal, pinagpala na ang buhay natin, mga kapatid ko. Grabe na ang pagpapala, sagana sa pagpapala. Pero minsan, mga minamahal, nakakalimutan natin, nakakaligtaan po natin. Yung mga bagay na pinag-aralan natin, maliliit na bagay, pero nagiging dahilan pala para makapagpabaya ka sa iyong espiritual. May mahal. Hindi natin namamalayan, mga kapatid ko. Aliw na aliw ka sa sanlibutan. May mahal. Aliw na aliw ka, mga kapatid ko, sa mga gawain ng mundo. Pero nandiyan na palang mahal ng Panginoon, may mahal. Babalik na siya. Pagbalik niya, mga kapatid, naiwan ka na. At pag naiwan ka na, may mahal, anong gagawin mo? Tatakbo ka na lang sa mga bundok, may mahal. Takbo ng takbo, mga kapatid ko. Magsosona po, may mahal, ang mga antichrist sa bahay-bahay. Hahanapin yung mga Kristiyanong naiwan, mga mahal, walang tatak na 666. Ngayon, mga kapatid ko, huwag na awang mangyari, mga mahal, na maging sapilitan po, mga kapatid ko, yung mga minamahal, pagtatak ng 666 darating ang panahon. Mga mahal, mahirap, mga kapatid. Napakahirap. Sabi ng Bible, mga mahal, ang mangyayaring kahirapan, mga kapatid ko, hindi pa nangyari mula nung itatagang sanlibutan. Nakikinig po ba kayo, mga mahal? Purihin ang mahal ng Panginoon. Kaya, how to prevent neglecting spiritually, mga minamahal? Paano natin mailalayo sa panganib ang ating mga spiritual? My son, 2 Chronicle chapter 29, verse 11, do not be negligent now. Tingnan natin sa Tagalog po. Dito po sa ikalawang mga kronika, kabanata 29, ang talata po ay 11. Mga anak ko, huwag kayong magpabaya, sapagkat pinili kayo ng Panginoon Amen? upang magsitayo sa harap niya, upang magsipangasiwa sa Kanya, at kayo maging Kanyang mga tagapangasiwa, at magsulok kayo ng kamangyang. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal, sabi rito, mga anak ko, huwag kayong magpabaya. Hallelujah. Huwag tayo magpabaya sa ating mga tungkulin sa church, mga minamahal. Pagyamanin po natin yung mga munting opportunity po na pinahiram ng dakilang Diyos sa atin. Yung malayang nakagagawa tayo, mga minamahal, sa church ngayon. Kapagkat hindi habang panahon, nakakagawa tayo, mga minamahal, katulad nito. Huwag tayong maglaylo, mga minamahal. Huwag tayong mag-relax, mga kapatid. Huwag mag-focus sa mundo. Focus tayo sa dakilang Diyos natin. Focus on your God-given assignment, mga minamahal. Sabi ng mga kapatid ko, puntos natin. Mag-focus lang tayo sa ating dakilang Diyos. John 4:34, mga mahal, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Mga mahal, yun ang dapat nating i-focus, mga kapatid ko. Ano po yung meaning ng sinabi ng dakilang Diyos? My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ano yun, mga minamahal? Acts chapter 20, verse 24, mga kapatid, sabi ng Bible, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy
and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Mga minamahal. Ano po mga kapatid ko, yung ibig sabihin nun? Yung my put is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Mga minamahal, ang ibig sabihin nun, my joy is to finish my race and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Yan po mga minamahal, ang ating pong focus dapat. Yan yung ating tungkulin gagampanan, mga minamahal. Yun lang po. Pagkatapos nating magampanan yon, aakit na tayo sa langit. Gising pa po ba kayo, mga minamahal? Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya be watchful. Mga minamahal, anong gagawin po natin? Magdala ka ng kababayan natin, mga minamahal. Mag-invite tayo na mag-invite, mga kapatid ko. Habang hindi pa huli ang lahat, mga mahal. Marami pong nagugutom na ating mga kababayan, mga kapatid ko. Kaya mga mahal, invite niyo po sila. Sabihin niyo, mga mahal, nandito ang dakilang Diyos natin. Magpapala sa inyo. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, awitan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Isang Tagalog na awitin. Hallelujah. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Thank you, Lord God. Hallelujah. Lalaro sa hangin ang buhay ko. Di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y gulo, gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay. Hawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Bawi tayo na. Dayaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam saan tungo. Lalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan tungo. Thank you, Jesus. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulo, gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Yes, Lord. Bawang kalungkutan,
walang pagbabago. Kapaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap, Jesus, hallelujah, ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang lumo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang lumo. Minsan pa o nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mga mahal, ang church na lang ang pag-asa natin, mga mahal. Pagdating po ng huling panahon, katulad nito, mga kapatid, church na lang po ang ating pong kublihan, mga minamahal. Hallelujah. Narito po ang kaligtasan, mga kapatid. Purihin ang malang Panginoon. Kaya mga minamahal, huwag kayong mag-absent, mga kapatid ko. Hallelujah. Minamahal, glory to God, mga kapatid, sapagkat kahit na po, mga minamahal, medyo may mga checkpoint, mga kapatid ko, ay napakaraming dumalo sa ating overnight. Sa umagang ito, mga minamahal, at pagpalain kayo ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa inyo pong kasigasigan, sa inyo pong pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Minamahal, maging mga kapatid natin ngayon na kasundaluhan, minamahal, kasama natin, galing pa po ng New Clark City, minamahal, purihin ang mahal na Panginoon. God bless you so much po, mga kapatid, ang dakilang Diyos na magpapala po sa inyo. Minamahal, magpakainit po tayo sa paglilingkod sa dakilang Diyos natin, mga kapatid, hallelujah. Ang dakilang Diyos natin malapit na po magbabalik, mga mahal. Anumang oras mula ngayon, mga kapatid, darating siya. Hindi sinasabi ng Bible kung anong oras, anong petsa, anong buwan, kanyang pagbabalik, mga mahal. Ang sabi niya, mga kapatid, magbantay kayo. Watch, mga mahal. Pray ng pray, mga kapatid ko. Ipag-pray niyo po ang inyong mga manggagawa, mga mahal. Hallelujah. Magdalangin po bawat sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Mga mahal, tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon, sa ating po mga pangailangan. Hallelujah. There is Jesus. Ngayon, mahal, itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid ko, at bumulog tayo sa ating dakilang Diyos. Sa pangunat panalangin po natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, may mahal, abutin tayo ng makapangyarihang kamay ng Diyos sa ating mga pangailangan, mga kapatid. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon o Diyos, sa aming pong aralin. Mahal na Panginoon o Diyos, pinagkalubos sa amin sa umagang ito. Amang banal o Diyos, tabi mo sa aming mga puso, lahat ng aming mga napakinggan.
Mahal na Panginoon na yung mga salita, O Diyos, hallelujah, Amang banal, nawa, O Diyos, hallelujah, pagyamanin namin sa aming mga puso, aming pong taglay nito, mahal na Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, at mahal na Panginoon sa mga sandaling ito, O Diyos, sa panalangin po ng iyong lingkod, aming beloved Honorable Pastor, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, dakilang Diyos, abutin mo po ang pangailangan ng iyong mga anak, ano man ang kanilang mga pangailangan, karaingan, mahal na Panginoon, O Diyos, ano man ang kanilang mga taglay ng mga problema, kahirapan, dakilang Diyos, hallelujah, iunat mo mapagpala mong kamay, Amang banal. Salamat ng maraming dakilang Diyos, hallelujah, sa katutugon ng aming mga panalangin, Amang banal. Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, O God, we pray. In Jesus' name, amen and amen, hallelujah. Maaari niyo pong ipatong ang inyong pong kanang kamay sa inyong maulo, mga mahal. Ang kaliwang kamay, patong niyo po sa parte ng karamdaman. Anong karamdaman meron kayo, mga kapatid ko? Hallelujah, mga problema, taas ang dalawang kamay. Minamahal natin sawayin, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Minamahal, mga problema, kahiraman, karamdaman. Mga palulupaypay, mga kapatid ko. Hallelujah. Demonyo ng palulupaypay, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Cast out from me in Jesus' name. Alilangan, palalamig, palulupaypay, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos, cast out right now in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Ano mang uri ng karamdaman, problema, kahirapan, hallelujah. Cast out in Jesus' name. Palalamig, palulupaypay. Pag-aalinlangan, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga kapatid, itas natin ang ating mga kamay. May mahal ko. At tatalon po tayo 3 times po. Sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid, mula sa ating mga puso. May mahal, tatalon po tayo, mga kapatid ko. Hanggang langit, may mahal. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Jump. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, mga mahal. Good morning po sa inyo lahat, mga kapatid. At pagpalain tayo natin dakilang Diyos na buhay. Mga mahal, at tayo po idadako sa ating pong announcement, mga kapatid. At doon sa ating special offering, mga mahal, ating nililikom para sa ating mga materyales ng ating chapel, mga kapatid ko. Praise God. At patuloy po kayong sumuporta sa ating mahal na Panginoon, sa gawain ng mahal na Panginoon, mga mahal. Purihin ng mahal na Panginoon. God bless you so much din po sa mga kapatid natin, mga kapatid ko. Sa ibang bansa, mga kapatid na nagkaloob para sa ating pong chapel. Mahal, God bless you so much po, mga kapatid. Yung mga kapatid natin sa Australia, mahal. Kapatid natin, mahal, sa dako po ng California, mga kapatid. God bless you so much po sa inyong mga pinagkaloob na financial para po sa ating materialis, mahal. Mahal ang Panginoon po magpapala sa inyo lahat. Amen. Ang ating beloved brother Jose Revilla, my co-preacher, sa ating announcement. Amen. Praise the Lord. God bless po sa itong beloved Lord and Preacher. Sa salita ng Diyos, natin pong napag-aralan mga napakinggan sa umagang ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po muna ikukuha ng ating special offering. Katulad po nga na nasabi natin beloved Lord and Preacher, ito po ay inalalaan natin, mga minamahal, sa ating patuloy na pagpapatayo natin pong bahay-sambahan. Narito po ating aking kapamanggawa, ating beloved brother, Pakita Otto Hot. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At manalagay po kayo sa manalangin sa pagbibigay sa offering. Opo na kailangan Diyos, papagpalang sa pangalan ng pinaka-Panginoon. Sundalangin sa tig-inagalang na Pastor Marvin, palain mo po ang bigay sa special offering para po sa dagang gastusin sa buong gawain mo, Marvin. Pagpain mo sila, ibalik sa makalay pong basis ang pinagpangapatiran. Nag-aalay ito ang aming samandalangin sa pangalan nating pinaka-Jesus. Amen. Praise you. Ang pagbibigay ay tanda ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, sa salita niyang banal. Yamang ating sundin, ipagpatuloy natin, magbigay upang pagpalain. Tayo'y magbigay at upang pagpalain ating
at handog aking ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Amen. Praise the Lord. God bless po sa iyong pagkalap para sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating pong mga announcement para sa ating banal na gawain, araw po ng bukas, ating Sunday service, tayo po ay nag-uumpisa ng alas 9 ng umaga at ito may tatapos ng alas 3 po ng hapon. Praise the Lord. At araw po ng bukas, mga minamahal, Holy Supper po natin. Dito po yung Apalit, Arayat at Mabalakat. Dito po tayo sama-sama na manambahan sa ating pong pinakamamahal na Pinoon. At yung Magalang at Florida, mayroon po silang gawain bukas. Doon din po sila mag-Holy Supper, mga minamahal. Praise the Lord. At ating pong midweek service, mga minamahal, sa dakong ito, tayo po yung nag-umpisa ng alas 2 po ng hapon. Ito po yung natatapos ng alas 6 po ng gabi. At ating overnight prayer, tayo po yung nag-umpisa ng alas 9 ng gabi at tatapos po ng ganito pong oras, mga minamahal. Purin po ating pinakamamahal na Pinoon at after po natin pinalagawain, mayroon po tayong lihans at mayroon din po tayong bautismo. Sa ating pong bisita, mayroon po tayong bautismo at mayroon din po tayong counseling. Sa ating pong mga minamahal na kapatiran na mayroon pong katanungan, kayo lamang po ay lumapit sa ating preachers area o kaya po sa ating pong beloved sister information. Praise the Lord. At mayroon pong practice, yung ating mga beloved children's choir, alauna hanggang alas 2 po. Beloved Children's Choir, alauna hanggang alas 2. Yung atong pong Beloved Youth Choir, alas 2 hanggang alas 3. At yung ating Beloved Pioneers Choir, alas 3 hanggang alas 5. Yung inyong practice. Mga minamahal, pakiagahan po yung inyong pagpunta rito sapagkat after po ninyo yung practice, mayroon pa pong evening prayer, yung ating pong beloved worker, mga minamahal. Po rin po ating pinakamamahal na Pinoon. Kailangan po, maaga po kayong pumunta rito para maaga rin po tayong makatapos, mga minamahal. Po rin po ating dakilang Diyos. At sa ating pong pag-uwi, mag-ingat po tayo, lalo-lalo po yung tatawid po sa highway. Mga minamahal, praise the Lord. At mga minamahal, curfew hour pa po, mga minamahal. Pwede po na hintayin po natin ang alas 5 bago po tayo umalis dito sa dito sa bahay-sambahan, mga minamahal. Magpahinga po muna tayo ng kunting minuto bago po tayo umuwi, mga minamahal. Praise the Lord. At kung wala na pong daragdag na mga announcement, tayo po, mga minamahal, ay sama-samang tumayo. At tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong magdabag na ito. Narito po ating beloved Colonel Ricardo Capalad para sa ating closing prayer, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mapagpalang Ama sa langit, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Diyos. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa unat panalangin ng mahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. Sa pangalan ng Diyos, hallelujah, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Sa paglangin mo sa bawat yugto ng banal na gawain mula po sa pag-MC sa mga pag-aawitan, hallelujah. Mga buhay na patutuo, hallelujah, na amin pong narinig at nasaksihan, hallelujah. Sa pangalan ng Diyos, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa mga aming mga kapatid na patuloy na nagtatapat sa iyo, hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, hallelujah, sa banal na ebanghelyo na aming natutunan at narinig ngayong umagang ito. At lalo tigit, mahal na Panginoon, sa banal na Santong Espiritu, na sa tuwi-tuwi na ipinadadama mo po sa amin. Hallelujah, mahal na Panginoon. Taos puso po kayo nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na kalusugan at asiglahan pisikal ng aming mahal na pastor. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Mahal na Panginoon, 10 ng kanyang pamilya. Mahal na Panginoon, kung paano mo po kami dinako sa lugar na ito, sa bahay-sambahan, malinis ang daraanan, hallelujah. Mababait ang mana sa checkpoint, hallelujah. Mahal na Panginoon, idako mo po kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan na taglay mo po ang pag-iingat at pag-ibig, hallelujah. Sa pangalan ng Diyos, at ibalik mo po kami sa araw po ng bukas sa aming Holy Supper. Mahal na Panginoon, ang lahat ito sinasamo namin sa iyo. Sa pangalan ng Jesus, hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid. Inulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. You are the God that delighted thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and heal my disease. You are the Lord, my